Barangay FM. In Baguio, 92.7. Stronger. Matibay! Forever. Habang buhay! Tayo ay forever para mas masaya together. Dahil para sa'kin ay tayo ay forever. Tayo ay forever kahit malayo ay getting stronger. Dahil para sa'kin ay tayo ay forever. Barangay FM 92.7. Number 1. Stronger. Matibay! Habang buhay! Number 1. Bongga ka, Day. Kasama si Sexy Inday. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela. Barangay FM 92.7, Stronger Forever, number 1. Hello, happy Monday mga kabarangay. Kumusta kayo dyan? Oo, hello po, happy lunchtime sa ating lahat. Natinikman ng araw, malamig pa rin ang simoy ng hangin. Pero ang kwentuhan natin, uy, forever pa rin yan. Kabarangay, kasama nyo na si Sexy Inday. Dito lamang yan sa programang Radyo Nobela. Mga kabarangay, tayo po ay live na mapapanood at mapapakinggan sa ating Facebook page. Ayan, Barangay FM 92.7 Baguio po yan. Hello kay Francis Anthony Gador, kay Marvin Lopez, kay LPD Domingo, kay Clark Padagas, kay Felver Sayod. Ayan, hello po sa ating lahat mga kabarangay. Kay Junas, hello kay Junas Ariniego at hi din kay Joffrey Domingo. Shoutout daw si Miss E, bangon na sweetie. Oy sweetie, bangon na. Malamin nga ro Joffrey, so nga nakakukot lang madina bumangon. Hello po sa mga katulad ko na parang yan na. Oo, sinisipon na. Oo, kaya naman please bear with me mga kabarangay, pero syempre tayo ay magkukwento pa rin. Duty comes first. Hello sa mga nakikinig dyan sa may Baguio Public Market, dyan sa may bigasan section. Hello po sa ating lahat mga kabarangay at sana'y ready na kayong ma-inspire sa ating back-to-back kwentuhan, Radyo Nobela with Sexy Inday. At susundan niya ni Papa Dudut para naman sa Barangay Love Stories. Kaya naman sa mga kabarangay natin, kung nais mong mag-send ng pabati, reaksyon at komento mo, pwedeng-pwede po yan sa ating text line. Ito po ay 0961-498-6498. Kabarangay, hindi na natin patatagalin pa. Sabay-sabay nating alamin kung may happy ending nga ba o baka naman achuchu. Kaya naman ikaw, sit back and relax ka lang dyan dahil heto na ang ating Radyo Nobela. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Maraming pinagdadaanan ang mga kababaihan na sadyang hindi naiintindihan ng mga kalalakihan, lalo na yung mga babaeng bagong panganak. Ikaw ba, kabarangay? Mayroon ka pa bang hindi nauunawaan sa partner mo? Dear Sexy Inday, ako nga pala si Carlos, 41 anyos at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Nalaman ko ang tungkol sa programa ninyo dahil na rin sa mga katrabaho ko dito sa opisina. Araw-araw kaming nanonood sa Facebook Live ninyo, lalo na at katapat nito ang lunch break namin. Kaya naman, naglakas loob kaming magpadala ng aming mga kwento. Sana lang ay isa ako sa mapili ninyo.
dahil mahalaga para sa akin na maiparating ang mensahe ko sa mga tagapakinig. 10 taon na kaming kasal ng asawa kong si Hasmin at sa loob ng 10 taon ay kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay. Nahirapan kasi kaming makabuo, mga kabarangay. Agad kaming sumubok magkaroon ng anak pagkatapos ng aming kasal. Pero lumipas na ang maraming taon ay hindi pa rin kami pinagbibigyan ng Diyos. Wala namang mali sa aming mga katawan. Sadyang hindi lang namin makuha-kuha ang perpektong timing, ika nga. Kaya naman, pagsapit ng 8 taon ay tinanggap na namin ni Hasmin ang kapalaran namin na hindi na kami magkakaanak pa. Pero sadyang mapaglaro ang buhay, Sexy Inday. Laking gulat namin ang mabuntis si Hasmin. Samantalang 39 anyos na ang asawa ko ng mga panahong yun. Naging maayos naman ang pagbubuntis niya. Kaya lang mga kapuso, mga kabarangay at Sexy Inday, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napaaga po ang panganganak ng aking asawa. Tao po? Ay, si Mama pala. Ma, pasok ka. Nagtanghalian ka na ba? Ay, hindi pa. Buti naman at maayos tong kwarto nyo. Maluwag-luwag at may mga upuan. Oo nga, May. Nakatulog ako na maayos kahit papaano dito sa sofa. Oh, Hasmin, kumusta ka? Ayos naman po, Ma. Nakatulog ka na ba? Medyo po. Hindi po kasi ako komportable. Ang hirap pong kumilos eh. Eh, natural. Bagong opera ka. Biglaan. Emergency. Ay, nako. Ano ba kasing pinaggagawa mo, ha? Ma, Sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo nung sumakit ang tiyan mo? Wala naman ho. Nasa trabaho lang po. Ay, nasa trabaho. Yung trabaho mo napunta ng punta kung saan-saan. Di pa sinabihan na kita na maghinay-hinay. Alam mo nang buntis ka larga ka pa rin ng larga. Ma, hindi naman kasalanan ni Hasmin yung nangyari. Anong hindi? Nasa sinapupunan niya yung bata. Lahat ng ginagawa niya, kinakain, iniinom. Ultimo mga tumatakbo sa isip, lahat yun nakakaapekto sa bata. Malamang pagod ka sa trabaho, stress, kulang sa pahinga. Kaya ayan, napaanak ka ng maaga. Alam ko naman po yun, Ma. Alam mo nga, wala ka namang pake. Hindi naman po sa walang paki. Masyado kang naging kampante, ganon. Hindi naman ho. Kung pumirmi ka lang sana sa bahay at inalagaang mabuti ang sarili mo, hindi mapapaaga ang labas ng apo ko. Hindi rin kayo mapapagastos ng malaki dito sa panganganak mo. Ma, easy ka lang. Alam mo nang pa-40 ka na, Hasmin. Maselan pa rin ang pagbubuntis mo kahit walang sabihin ng doktor. Maniwala ka sa akin. Ma, please, tama na. Wala na dapat sisihan. Ay, sinasabi ko lang. Para hindi na kayo mag-isip ng kung ano-ano pang dahilan kung bakit nangyari to. Ay, nako. Sorry po, Ma. Ano pa bang magagawa natin? Ay, teka, asan na nga ba yung apo ko? Nasa Nico pa po. Ilang araw da kayong mananatili dito? Depende po, Ma. Kapag malakas na si baby, pwede na siyang maiwan sa amin dito sa kwarto. Tapos, kapag may go signal na ni Doc, pwede na kaming umuwi. Mukhang matagal-tagal pa yun ha. At panigurado, nakakalula ang kailangan yung bayaran bago kayo makauwi. Pihado, daang-daang libo. Pinaghahandaan naman po namin, Ma. At saka nakapag-ipon naman po kami. Aba, dapat lang. Pero sige, sabihan niyo ako pag nagipit kayo. Tignan ko kung may mahuhugot ako.
Mga kabarangay, career woman kasi ang asawa kong si Hasmin. Gusto niya sanang mahigitan ang kota niya sa trabaho bago pa man siya mag-maternity leave noon. Pero dahil biglaan ang panganganak niya, ay medyo nangarag kami. Kinailangan niyang tumigil agad sa pagtatrabaho. Katakot-takot na stress talaga ang inabot namin nung mga panahong yun. Dahil bukod sa nasa intensive care unit pa ang anak namin, hindi pa namin kumpleto ang mga gamit ni Baby Sofia. Tapos, madalas ko pang maiwan mag-isa si Hasmin dahil hindi ako pwedeng mag-leave ng matagal sa trabaho. Buti na lang talaga at nagawa rin naming maiuwi sa bahay si Baby Sofia makalipas ang ilang linggo. Pero doon pa lang pala mag-uumpisa ang kalbaryo namin. Napakahirap pala kapag may bagong panganak na sanggol. Laging puyat ang misis ko dahil iyak ng iyak magdamag ang baby namin. Bukod doon ay nahirapan din si Hasmin na magpadede. Kokonti lang kasi ang lumalabas na gatas sa kanya, Sexy Inday. Ayaw naman naming bumili ng formula dahil ayon sa mga doktor at mga nurse sa ospital, pinakamainam daw ang gatas ng ina. Gusto ko sanang sumuko o gusto na sanang sumuko ni Hasmin pero hindi ako pumayag. Sa halip ay ginawa ko na lang ang makakaya ko para matulungan siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ina. Mahaba pa pala itong tatapusin ko. Dapat pala pinasa ko na lang kay Jeffrey tong project na to eh. Carlos, anong ginagawa mo? May tinatapos lang ako. Bakit? Baka pwedeng pahawak muna kay Sofia. Gising ba? Nagising na naman eh. Oo, sige. Tapusin ko lang to. Anong oras mo pa matatapos yan? Kailangan pumunta ka na sa kwarto eh. Antok na ako. Bibigay na yung katawan ko. Padidayin mo na lang muna. Malay mo makatulog ulit. Oo, ayan. Umiiyak na naman siya. Baka pwedeng ikaw na muna magpatahan. Ha? Tatahan yan pag pinadede mo. Mauna ka na muna. Susunod ako, promise. Susunod ako. Ewan ko sa'yo. Susunod ako, mabilis lang to. Sandali lang. Teka, ang tagal umiyak ng baby ah. Anong ginagawa ni Yasmin? Silipin ko nga. Mahal? Oh, nakahiga ka lang dyan. Si Sofia umiiyak ko. Mahal, Yasmin. Yasmin, si Sofia umiiyak. Sofia, baby. Liga dito sa papa. Tahan na. Asmin, yung baby natin umiiyak. Padidihin mo, baka nagugutom na. Ayoko na. Carlos, hindi ko na kaya. Sobrang sakit talaga eh. Nangihina na nga ako sa sakit oh. Anong gagawin natin? Hayaan natin magutom tong anak natin. Baby, wait lang. Asmin, maawa ka naman sa anak mo. Bumili ka na lang ng gatas at bote. Ano? Alas 2 na madaling araw, huy. Meron namang bukas na butika eh. Asmin, please lang. Lakasan mo lang yung loob mo para matigil na kakaiyak tong anak natin. Namumulan na, patigihin mo na. Ayoko na nga! Asmin, ano ba? Pagod na ako! Patahanin mo lang. Kahit ngayon lang, please. Gagawan ko ng paraan, makabili lang ng gatas. Huhugasan ko pa yung mga bote. Please, Asmin. Maawa ka sa anak mo. Please. Carlos! Asmin, please. Umiga ka lang pagilid. Ako na maglalagay kay Sofia sa tabi mo. Please naman, maawa ka. O ano?
Diyan ka na pipwesto? Komportable ka ba? Teka, ilalapag ko na sa tabi mo si Sofia. Kita mo na. Gutom na. Hinahanap agad dibdib mo. O, tiis-tiis lang. Kaya mo yan. Sige, okay lang umiyak. Isin mo lang. Kahit sandali, mawala lang yung gutom ng baby natin. Ha, tiisin mo lang. Magiging okay din yan. Konting sakripisyo lang, mahal. Konting sakripisyo lang. Mga kapuso at mga kabarangay, araw-araw umiiyak sa sakit si Hasmin sa tuwing pinapadede ang anak namin. Siyempre, naawa din ako sa asawa ko, kaya mas naging supportive akong asawa. Kapag gusto nang sumuko ni Hasmin ay pinapalakas ko ang loob niya. Palagi kong sinasabi sa kanya na kung kaya ng ibang babae, kaya rin niya. Minsan nga, pakiramdam ko ginugoyo ko na lang siya. Wag lang niyang sukuan ang pagpapadede sa anak namin. At kapag hindi yun umuubra, ginagamitan ko siya ng konting pananakot. Na kesyo hindi niya dapat ayawan ang responsibilidad niya sa anak namin. Dahil pag nagkataon ay malaki ang magagastos namin buwan-buwan. Sa gatas pa lamang. Wala siyang kakayanang gumawa ng tamang desisyon, dala ng pagod. Kaya ako na ang nagkusa para sa kanya, Sexy Inday. Dahil ako ang asawa niya at mahal na mahal ko sila ng anak namin. Kaya naman ako na ang gumawa ng paraan para umuo at mag-decide para sa amin. Hanggang sa pagtulog ko ay laman ka ng puso ko. Ang tanging hiling ko, wag Claims. May good news kami sa inyo mga kapuso! Mapapanood nyo na ang inyong favorite movies and news programs sa GTV. Mas malakas na ang signal at mas malinaw na nyong mapapanood. Nandito na ang GTV Channel 22 sa Baguio. Available na rin sa inyong local cable services sa GMA For The Box and GMA Now at lahat ng digital TV receivers. Happy watching na sa GTV. Keeping it good! Habang buhay na, forever pa. Stronger forever. Barangay FM 92.7. 92.7. forever. Number 1 sa Baguio. Bongga ka, Day. Kasama si Sexy Inday. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela. Sexy Inday, ilang linggo matapos manganak ni Hasmin ay unti-unti kong napansin ang ilang pagbabago sa kanya. Palaging mataas ang kanyang emosyon. Napakaikli ng pasensya niya at madali siyang magalit kahit sa simpleng bagay lang. Hanggang sa isang araw ay nauwi kami sa isang pagtatalo. Gusto na raw kasing bumalik ni Hasmin sa trabaho. Siyempre, hindi ako pumayag. Pero pinipilit pa rin niya ang kagustuhan niyang bumalik sa dating siya bago kami nagkaroon ng anak, mga kabarangay. Hindi mo ako naiintindihan eh. Ang punto ko dito, Carlos, pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, di ba, sabayan mo si Sofia. Pag natutulog siya, matulog ka rin. Medyo humahaba na naman na yung tulog niya, di ba? Ang daling sabihin kasi, Carlos eh. Pagtulog siya, kailangan kong maglinis ng bahay, maghugas ng mga plato, maglaba. Swertihan na lang kung masingit ko pa yung pagligo. Bakit pa kasi pinoproblema mo yung mga yun? Tinutulungan na nga kita pag nandito ako sa bahay, di ba? Gumagawa ako ng paraan para maibsan yung mga dalahin mo. Ano pa bang problema?
Tinutulungan mo ako? Pag dumadating ka dito sa bahay, nagre-reklamo ka ng makalat. Ang dumi-dumi, nangangamoy. Minsan lang yun. Pagpagod ako galing trabaho tapos ang aabutan kong bahay, dilubyo. At ako ang may kasalanan, di ba? Tapos sasabihin mo sa akin, huwag kong problemahin yung paglilinis at paglalaba? Ang sa akin lang naman. Hindi naman siguro minuto nakakapit sa'yo si Sofia, di ba? Kaya bakit minsan parang dinaanan ng bagyo yung bahay? Pero gaya nga na sinabi ko, huwag mong alalahanin yun. Dahil kaya ko namang maglaba at maglinis pag wala akong pasok. Kung tigil-tigilan mo na rin ang pagrereklamo. Dahil doon ako naaaning eh. Pag nagsasalita ka ng kung ano-ano na parang kala mo burara ako, irresponsable ako, wala akong ginagawa. Wala akong iniisip na ganun. Teka nga, Hasmin, itigil na natin to utang na loob. Pinapakain kita ng agahan pero anong ginagawa mo? Sinasayang mo yung oras. Kaya tama na. Huwag na tayo mag-usap. Kumain ka na muna. Pag nagising si Sofia, hindi ka na naman makakakain na maayos. Tutuyuin ka na naman. Ako na naman pagbubunto na ng galit mo. Pampirang buhay to. Tao po. Carlos, Hasmin. O, Ma. Ay, kayo talaga. Hindi kayo mahilig mag-lock ng screen door nyo. Pag nakabukas ang pinto, dapat nakalock ang screen door. Kahit tahimik dito sa lugar nyo pwede pa rin kayong masalisihan ng magnanakaw. May baby pa naman kayo. Ay, Diyos ko po. Napadaan ka, Ma. Papunta kasi ako sa bahay ng tiyuhin mo. Malapit lang dito kaya naisip kong dumaan para makita ang apo ko. Teka, bakit ganyan ang mga itsura nyo? May problema ba? Wala, Ma. Nag-uusap lang kami ni Hasmin. Tungkol sa naman? Gusto niya kasing bumalik na sa trabaho eh. Ay naku Hasmin. Hindi pa pwede yan. Yan ang wag mong gagawin. Napakaliit pa ng apo ko sinong mag-aalaga sa kanya? Uunahin mo pa ba yung trabaho mo? Ano ba naman yan? Alagaan mo muna yung anak mo. Saka na yung trabaho na yan. Pasalamat ka nga't sapat yung kinikita ng asawa mo Yung iba nga ayaw nang magtrabaho tapos ikaw mas gusto mong unahin yon kaysa sa anak mo? Wag ka munang makasarili sana. Mas kailangan ka ng anak mo bakit ngayon. ho kayo nangingialam? Ano? Hasmin, bakit ganyan ka makasagot kay Mama? Problema ho naming mag-asawa kung kailan ako babalik sa trabaho. Hindi ko ho kailangan ng opinyon nyo dahil wala naman kayo sa posisyon ko. Hasmin, ano bang problema mo? Mama ko yan, ba't binabastos mo? Bahala nga kayo! Magsama kayong dalawa! Mga kabarangay, nagbago na nga talaga ang asawa ko. May mga pagkakataong umiiyak siya ng walang dahilan. Minsan naman, nahuhuli ko siyang nakatulala lang sa kawalan. Ayon sa mama ko ay dala lang daw yun ng pagod, puyat at sakit ng katawan. Pahinga lang daw ang sagot. Pero imposible kasing makapagpahinga ng maayos si Hasmin. Siya ang nakatoka para mag-alaga sa baby namin at mag-asikaso sa bahay. Tinutulungan ko naman siya pag uwi ko ng bahay at kapag wala akong pasok. Pero syempre, kailangan ko rin ng pahinga dahil baka maapektuhan ang trabaho ko kapag pati ako ay pagod at kulang sa tulog. At Sexy Inday, isang pangyayari ang nagpalala ng sitwasyon namin. Kakauwi ko lang noon galing trabaho. Naabutan kong umiiyak ang anak ko. Pero nakatunganga lang si Hasmin at walang ginagawa. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili kong mainis sa asawa ko. Hasmin, ano ba nangyayari sa'yo ha? Tinutuyo ka na naman ba ha? Tinutuyo? Ako? Oo, kasi iyak ka na naman. Umiiyak na si Sofia pero parang wala kang paki. Wala kang ginagawa, nakatitig ka lang sa kawalan. Ewan ko, saan na naman napunta yung utak mo? Teka nga, magbibihis lang ako at ako na magpapatahan sa anak ko. Wala akong ginagawa. Sige, sandali ha. Wala pala akong ginagawa. Sofia!
Sofia, pwede ba tumahimik ka na? Tahimik! Hasmin, ano bang ginagawa mo? Rinding-rindi na ako sa boses mo! Hasmin! Nanggigigil na ako sa'yo! Tama na, Hasmin! Wala ka nang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak! Ah! Hasmin, ano ba? Tahimik ka na! Tama na, Hasmin! Ano? Tahimik! Tahimik na! Ah! Ah! Ayoko na! Hasmin! Hasmin, ano ba? Bakit mo binasag yung vase? Ano ba, nababaliw ka na ba? Muntik mo nang tamaan si Sofia, oh! Lumayo ka na nga! Kaya masaktan mo pa yung bata, eh! Layo! Lumayo ka! Doon ka sa pinto! Doon ka umiyak! Doon ka sabi! Sofia, halika. Doon ka muna sa kwarto, ha? Sama si Papa. Oh, shh. Oh, sorry, baby, ah. Oh, sorry na. Tahan na, anak. Oh, titimplahan na lang kita ng gatas, ha? Oh, shh. Oo. Tahan na, anak. Oh, Jesus. Oo. Oh, dito ka muna sa crib mo, ha? Babalik, Papa. Teka, saan ba yung pacifier niya? Titimpla nga muna ako ng gatas. Sandali lang, baby, ha? O, bibilisan ko na. Sorry, baby, ha? Teka, saan ko ba nalagay yung formula? Sa kusina. Oo, sa kabinetata sa kusina, tsaka yung mga bote. Sana. Teka, hanapin ko pa pala. Unahin ko muna yung gatas. Saan ko ba nilagay yun? Nilagay yun. Nandito lang yun, eh. Sana pala sa kwarto ko na lang tinago. Ano yun? Sumarado yung pintuan ng kwarto. Teka, nasaan na si Hasmin? Hasmin? Nasa loob lang ba siya ng kwarto? Hasmin! Nakalaki yung pinto. Hasmin! Bakit mo nilaki yung pinto? Buksan mo to! Hasmin, buksan mo tong pinto! Hasmin, buksan mo tong pinto! Hasmin, anong gagawin mo, ha? Buksan mo tong pinto! Huwag mo sasaktan yung anak ko, Hasmin! Buksan mo sabi to, Hasmin! Susi ng kwarto. Naloko na. Nandun sa drawer sa loob. Hasmin! Hasmin, buksan mo tong pinto, sabi! Hasmin! Hasmin! Sofia, anak. Nandito na si Papa. Hindi ka, Hasmin. Bakit mo nilaki pinto, ha? Sasaktan mo ba yung anak ko? Sasaktan mo si Sofia? Ano? Sumagot ka, buwisit ka! Wala akong gagawin. Anong wala? Bakit mo nilaki yung pinto, ha? Bakit? Katok ako ng katok, kaya mo buksan. Ano, iiyak ka na naman? Makasigaw ka kay Sofia, ikaw rin tong ayaw tumigil kakaiyak. Alam mo, mabuti pa magkulong ka na lang muna dito sa kwarto. Umiyak ka na ng umiyak hanggang gusto mo, wala akong pake. Basta huwag mo nang idama yung anak ko sa kadramahan mo. Sa'yo na tong kwarto, sige na. Doon kami sa kabila ng anak ko, ako nang bahala sa kanya. Total, mukha namang sawang-sawa ka na maging ina, eh. Nang mabuksan ko ang pinto ay nakaupo lang naman sa kama namin si Hasmin at nakatingin kay baby Sofia. Maaring natakot lang ako sa wala pero ano bang malay ko sa tumatakbo sa isip ng asawa ko. Humingi naman siya ng tawad sa ginawa niyang pagbabasag. Pero mula noon ay naging maingat na ako kay Hasmin. Inoobserbahan ko na ang mga kilos niya. At kapag wala ako sa bahay ay madalas ko siyang tawagan para kumustahin. Pati ang mama ko ay halos araw-araw ko nang pinapapunta sa bahay namin para silipin si Hasmin at ang baby namin. Alam kong magulo ang isip ng asawa ko. Naiintindihan ko naman dahil kumpara sa akin, mas marami siyang sinakripisyo para lang sa baby namin. Pero anong magagawa ko? Kailangan naming maghati sa responsibilidad. Nagkataon lang na hindi patas ang papel namin bilang bagong mga magulang. Para sa'kin ay ikaw pa rin ay
Barangay FM 92.7 Forever Stronger. Matibay! Forever. Habang buhay! tayo ay forever para mas masaya together dahil para sa akin ay tayo ay forever. Tayo ay forever kahit malayo ay getting stronger dahil para sa akin ay tayo ay forever. Barangay FM 92.7 Number 1 Stronger. Habang buhay! Barangay FM 92.7 Stronger! Forever. Solusyonan dayta. Isu nga, ag iCure Capsule 750mg. Gumatangkan. No approved therapeutic claims. 50 winners ng tig to 2,000 pesos na naman ang nabunot sa Week 5 ng GMA Radio's Digital Send-In Promo. Ang resibo, panalo! Congratulations kina Cherilyn Amor, Mary Beth Molina, Nita Pacaw, Carissa Tagba, Josie Cartnel Bulan, Elizabeth Kalugay, Eileen Dapol, Marivic Domingo, Jessie Mercado, at Myla Asong. Bisitahin lang ang official Facebook page ng GMA Radio Promos and Events para sa kompletong listahan ng masaswerteng nanalo. O patuloy lang na mag-send ng entries sa Grand Draw. May tsansa ka pa ring manalo ng up to 1 million pesos tax-free. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Crimsilk Vitamin Boost Conditioner, Sunsol, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. Isang bansa, isang barangay. Habang buhay. Number 1 sa Baguio. Ngayong 2026. Stronger. Forever. Stronger. Matibay! Forever. Habang buhay! Tayo ay forever para mas masaya together dahil para sa akin ay tayo ay forever. Tayo ay forever kahit malayo ay getting stronger dahil para sa akin ay tayo ay forever. Barangay FM 92.7 Number 1 Stronger. Habang buhay! Bongga ka, Day. Kasama si Sexy Inday. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela. Sexy Inday, mga kapuso at mga kabarangay, habang tumatagal ay palala ng palala ang kalagayan ni Hasmin. Ilang beses niyang nasisigawan ang anak namin sa tuwing hindi niya ito napapatahan. May mga pagkakataon ding nagkukulong na lang siya sa banyo sa tuwing umiiyak si Baby Sofia. Hindi ko na siya nakikitang ngumingiti, lalo na tumawa. At hindi na rin niya kinakausap ang baby namin, mga kabarangay. Madalas ay nilalapag lang niya sa crib si Baby Sofia. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya, pero naniniwala akong may problema na siya. Naisip ko pang baka hindi na siya masaya sa pagsasama namin. Pero alam ko namang hindi ko malalaman ang sagot hanggat hindi ko napapatingnan sa isang espesyalista ang asawa ko.
Kaya naman, plinano kong maigi kung paano ko sasabihin kay Hasmin na balak ko siyang patignan sa doktor. Hiniling ko sa mama ko na ipasyal muna si Baby Sofia para wala ang anak ko sa bahay kung sakaling magwala ulit ang asawa ko, Sexy Inday. Gusto mo magbakasyon? Punta tayo sa probinsya. Sa kamag-anak mo, sa kamag-anak ko. Pwede naman. Kaya lang, may oras ka ba? Ako, meron na lang akong 1 linggo mahigit bago magbalik sa trabaho. Ay, nga pala, yun na lang muna yung pag-usapan natin. Paano yung schedule natin sa trabaho? Pwede na ba akong maghanap ng yaya? Teka, bago yon, yung bakasyon muna yung pag-usapan natin. Mahal, mas importante yung magiging schedule natin pag bumalik na ako sa trabaho. Hindi, mas importante yung bakasyon. Kasi yun ang kailangan natin pareho. Tsaka hindi pa naman sigurado kung pababalikin ka ni Ira sa trabaho, di ba? Ano? Siyempre, kailangan mo muna magpagaling. Okay lang ako, Carlos. Wala nang masakit sa akin. Humahaba na rin kahit papano yung tulog ni Sofia kaya nakakapagpahinga na ako. Okay na ako, Carlos. Ang kailangan na lang ay mapag-usapan natin yung magiging routine kapag pumapasok na ako sa trabaho. Ang tanong kasi, fit to work ka ba? Anong ibig mong sabihin? Katawan mo, sige. Maayos na pakiramdam mo. Pero, yung lagay ng isip mo kaya? Lagay ng isip ko? Mahal, huwag ka sana magagalit. Kinausap ko na si Ira. Bakit mo kinausap pinsan mo? Nakiusap ako na baka pwedeng bigyan ka pa ng isa pang buwang leave. Ano? Bakit mo ginawa yun? Pinsan ko naman siya. Special treatment ka, syempre. Hindi ka mawawala ng trabaho. Hindi yun yung point eh. Ang gusto kong malaman, bakit ka pa humingi ng extension? Handa na akong bumalik sa trabaho. Gusto ko nang magtrabaho. Sinabi ko na kay Ira yung nangyari sa'yo. Nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Mahal, hindi ka okay. May nangyayari sa'yo na kailangan natin patignan sa doktor. Sa isang araw pa iba-iba yung ugali mo. Hirap mong tansyahin. Hindi ka matimpla. Minsan masaya ka, madalas hindi. Mas lagi kang tulala. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. At higit sa lahat, ang bilis mong pumitik. At pag nag-umpisa ka na, damay-damay na lahat, pati si Sofia. Mahal, alam mo naman kung anong ginagawa mo, di ba? Aware ka naman sa mga kinikilos mo. Hindi ako baliw, Carlos. Mahal naman, syempre hindi. Wala naman ako sinabing baliw kay. Hindi ka baliw. Anong gusto mong palabasin? Bakit gusto mo akong patingnan sa doktor? Hindi naman porke patitignan ka sa doktor iniisip ko ng baliw ka. Ang gusto ko lang, malaman nating dalawa kung anong meron sa'yo. Malaman at maintindihan natin. Kasi, aminin mo, hindi normal ang mga kinikilos mo, Hasmin. Ingat na ingat ako palagi kapag kausap kita. Ikaw ba sa sarili mo, hindi ka nagtataka sa mga kinikilos mo? Tinanong mo na ba sarili mo kung ikaw pa ba yan? Hindi ako baliw. Diyos ko, Hasmin naman. Alam ko naman na hindi ka baliw. Hindi ka baliw. Okay? Ayokong pumunta sa doktor. Paano pag may nakita silang mali sa akin? Anong mangyayari? Ilalayo niyo ako sa anak ko? Ayoko, hindi pwede. Ano pa naman? Hasmin naman, napakalayo na agad ng naisip mo. Walang lalayo o ilalayo. Walang mga ganun-ganun. Ano ka ba? Kung may makita mang mali sa'yo, gamot lang yun. Therapy o kung ano man. Ewan. Kaya nga kailangan na natin magpa-doktor para malaman natin kung anong gagawin. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo bang manumbalik sa normal lang lahat? Kasi tanggapin na natin, Hasmin, ibang tao ka na ngayon. Hindi ikaw yan. Kaya please, pumayag ka na magpunta sa doktor. Alang-alang na rin sa anak natin.
Wala akong tiwala sa mga doktor. Kung may mali man sa akin, ako na ang bahala doon. Hasmin, Tapos ka nang kumain, di ba? Ililigpit ko na to. Hasmin, mahal! Ako nang maghuhugas ng mga to. Puntahan mo na si Sofia, baka pagod na si Mama. Excuse me. Mahal! Hasmin, pwede ba huwag ka nang in denial? Ano? Tama na pagpapanggap na walang mali sa'yo. Dahil meron, Hasmin. May maling nangyayari sa'yo. At habang tumatagal, palala na ng palala yung lagay mo. Sawang-sawa na ako magpatawad sa'yo, kahihingi mo ng sorry sa tuwing nawawala ka sa sarili mo, kaya utang na loob. Huwag na matigas ang ulo at magpatingin na tayo sa doktor. Ayoko nga! Ayoko! 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 Ha? Walang mali sa akin! Okay lang ako, Carlos. Normal ang pag-iisip ko. Hindi ka nga kasi... Kaya kong maging ina. Kaya kong alagaan si Sofia. Hindi ko naman siya sasaktan eh. Wala akong gagawing masama sa anak natin. Okay? Kaya Carlos, please, please maawa ka sa akin. Mahal. Baka ilayo nila sa akin yung anak ko, Carlos. Ayoko, hindi ko kaya. Hindi naman mangyayari yun. Carlos, kung ano man yung mga nagawa ko, patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Pangako. Hindi ko na uulitin. Huwag mo lang ako dalhin sa Dr. Carlos, please. Tama na, tama na. Tama na. Ayoko. Huwag ka na umiyak. Tama na, tama na. Sexy Inday, gaya ng inaasahan ko, hindi pumayag si Hasmin na magpunta sa doktor. Nahirapan siyang tanggapin ang mga sinabi ko. Para sa kanya, ay para ko na rin siyang pinaratangan na isang baliw. Aaminin ko, totoo naman ang sinabi niya, mga kabarangay. Sumagi nga sa isip kong nababaliw na ang asawa ko. Kaya nga gusto ko siyang patignan para na rin sa kaligtasan ng baby namin. Dahil sa totoo lang, malapit ko nang ilayo si Baby Sofia sa kanya kapag nagpatuloy pa ang kakaiba niyang mga kinikilos. Ilang beses ko siyang kinumbinsi at kung ano-anong estilo na ng pagmamakaawa ang ginawa ko, hanggang isang araw ay napapayag ko rin siya sa tulong ng kanyang mga magulang. Agad akong nagpa-schedule sa isang psychiatrist na nirekomenda ng mismong doktor ni Hasmin nung pinagbubuntis pa lamang niya ang anak namin. Well, Asmin, may mga test tayong gagawin para makumpirma natin kung ano bang meron sa'yo. Pero base sa mga napag-usapan natin, malaki ang tsansa na meron kang postpartum depression. May depression ho ako, Doc? So far yun ang nakikita ko, pero Hasmin, alam mo, huwag kang matakot ha. Kasi hindi ito bago, hindi ito rare o kakaiba. Sa maniwala ka, very common ang postpartum depression sa mga babaeng kapapanganak lang. Kailera siya ng pangkaraniwang depresyon pero ang naging trigger yung panganganak mo. Kasi nandiyan yung pagbabago sa hormones mo, sa mga chemical sa katawan mo. Tapos gaya nung kwento mo puyat na puyat ka. Opo, Doc. Lalo na nung mga unang linggo. Pagod na pagod ka mo at ang daming masakit sa'yo. CS kasi siya, Doc. Tsaka nahihirapan din siyang magpadede sa baby namin. Oo, yun. Mga contributing factors yun. At hindi ka nag-iisa. Halos karamihan ng babaeng kapapanganak lang nararanasan yan. Pero syempre, hindi naman kayo pare-parehas. Iba-iba yung pain tolerance nyo. At syempre yung lagay ng pag-iisip nyo, yung mental load na kayang dalhin. Doc, mukhang mahina ho ako eh. Oh, no. Huwag mong sabihin mahina ka. Hasmin, walang kumparahan dito. Hindi to palakasan. At higit sa lahat, hindi ka pintasan ng pagkakaroon ng postpartum depression. Hindi ko meron ka nito masamang nanay ka na.
Yun nga ang isa sa mga kinakatakot niya, Dok eh. Huwag mong isipin yun, Asmin. Kasi halos lahat pinagdadaanan yan. Pero marami lang ang hindi aware kasi hindi nagpapatingin. Ang iniisip, normal lang sa bagong panganak yung sintomas. Kesyo, lilipas din. Hindi po ba lilipas yun, Dok? Well, totoo namang lilipas din. Yan, kung mabibigyan ng lunas. Hindi tulad ng iba na pinagsasawalang bahala lang. Anong lunas po, Dok? Well, hindi lang basta gamot ang tinutukoy ko. Siyempre, na kay Hasmin at sa'yo na asawa niya ang malaking parte. Paano sa amin, Dok? Aanin mo ang gamot kung wala namang kayong binabago sa buhay niyo, di ba? Numero 1 dyan, bawal ang palaging puyat, laging pagod, at hindi kumakain ng tama o yung nalilipasan ng gutom. Bawal ang mga inuming nakakapagpalala ng sintomas gaya ng kape, alak, at saka soft drinks. Marami pa akong ibibilin sa iyo once matapos na natin yung mga test. Pero buti na lang talaga at nakabisita kayo ngayon habang wala pa sa severe stage tong si Yasmin. Po, hindi pa po ba ako malala sa lagay na to, Dok? Nako, hindi pa yung sukdulan. Hindi naman sa tinatakot kita pero there are cases na nagkakaroon na ng mental o intellectual disorder yung pasyente. At ang pinakamalala, hindi na nila nakakayanan. Ayun, nagpapatiwakal na. Pero wala ka pa naman doon. At pangako ko sa'yo na hindi ka nahahantong doon dahil hindi ka na nag-iisa, ha? Nandito ako at ang asawa mo para tulungan ka. Diba, Carlos? Opo, Dok. At hindi lang pala kami. Buong pamilya mo, angkan mo, nariyan para sumuporta sa'yo. Kasi isa lang ang masisiguro ko sa'yo, Asmin. Reversible ang sakit na yan. May lunas ang postpartum depression. At kung pag-iigihan mo, magagawa mong ibalik ang dating ikaw. Yung masaya at puno ng sigla. Sana nga po, Dok. Sure yan. Sure na sure. Mga kabarangay, si Hasmin ang pinatignan ko sa doktor. Pero tila ako ang nangailangan ng matinding paliwanagan. Akala ko ay ginagawa ko ng maayos ang papel ko bilang asawa kay Hasmin. Yun pala ay napaka-ignorante ko sa mga nangyayari sa asawa ko. Sa halip na pakinggan muna siya, ay mas inuna kong gumawa ng solusyon na hindi naman pala akma sa problema. Mabuti na lang talaga at nagawa naming patingnan sa doktor ang asawa ko bago patuluyang lumala ang sitwasyon. Sumailalim sa therapy at gamutan si Hasmin. Sa amin din pansamantalang tumira ang mama ko para maalalayan siya kapag wala ako. Mga kabarangay, iba-iba ang sitwasyon ng bawat tao. Pero sana'y magsilbing inspirasyon ang kwento ko para sa mga katulad kong bagong ama o magiging ama pa lamang. At sa asawa kong si Hasmin, maraming salamat sa pagiging matatag para sa pamilya natin. Pangako ko na gagawin ko ang lahat para makabawi sa lahat ng sakripisyo mo bilang asawa at higit sa lahat bilang isang ina. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ako po ang inyong forever kapuso at inyong habang buhay na kabarangay, Carlos.